Magandang araw mga kaibigan. Ito, yung protesta, kaguluhan nangyayari sa Nepal. Pakinggan natin itong report ng isang taga-Nepalese. Nakakatuwa yung sinabi niya na ang mga protesta sa Nepal ngayon, they were encouraged. Mga estudyante, mga kabataan, they were encouraged by protest na nakita nila sa Pilipinas at Indonesia, kaya ginagawa rin nila doon. Okay, ito very clear na sinabi niya. Pakinggan natin ha. In front of the protest that is happening in the capital of Nepal, in Kathmandu, hundreds of Gen Zs have flooded the streets demanding an anti-corrupt government here in Nepal. They're following the footsteps of the countries Philippines, Indonesia that have done these movements. Social media was flooded by crazy protests, anti-corruption stands, and right now there are hundreds of Nepali people. There's ambulances, there's police cars, and I am so proud to see people getting out on the streets and standing up for what they believe in. Hope that people all over the world get the coverage of this, and international news media also covers what's happening here in Nepal. There's so many young people here skipping their classes just to be here at the protest, and they're screaming, "We want justice." Kaya ulitin natin ha. They were encouraged. Galing oh. Sa nangyayari protesta kasi sa Pilipinas, although hindi pa masyadong violente, kailang example, nung kinidnap nila si PRRD, maraming nagpro-protest. Ito ngayon, itong anomalya sa nagpro-protest, hindi nga lang nagre-resulta sa madugong pangyayari, but kitang-kita people are going to the streets. Ulitin natin. Right now I'm standing right in front of the protest that is happening in the capital of Nepal, in Kathmandu. Hundreds of Gen Zs have flooded the streets demanding an anti-corrupt government here in Nepal. They're following the footsteps of the countries Philippines, Indonesia that have done these movements. Social media was flooded by crazy protests, anti-corruption stands, and right now there are hundreds of Nepali people. There's ambulances, there's police cars, and I am so proud to see people getting out on the streets and standing up for what they believe in. Hope that people all over the world get the coverage of this, and international news media also covers what's happening here in Nepal. Okay, so nabanggit po Philippines, na-encourage ang taga Nepal kasi history natin, may dalawa na tayong people power People power 1, Marcos Sr. na patalsik, peaceful protest, walang namatay. People power 2, ERAP, ganon din, peaceful protest. May magkakaroon ba ng people power 3? I don't know. But then, ang Pilipino, hindi nga lang humahantong ng violent. Sa Nepal, sa na-monitor ko, more than 20 people have died. That's very violent. Sa Indonesia, 8 ang patay. Tapos sunog, both countries, Nepal and Indonesia, sinunog nilang parliament building. So ano kaya ang igniting factor sa Pilipinas para mangyari ito? Depende sa kanila, depende ngayon sa namamahala. Kasi yung corruption, grabe, flood control scam, nakakadismaya yung nangyari
Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ang ganda na ng buwelo sa investigasyon. Biglang nagkapalitan ng leadership. Ano kaya mangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee? May maaasahan pa ba tayo? Kaya nga, depende. Sa House, wala na akong asahan. Yung nangyaring investigasyon kahapon, very clear yung direction nila na gusto nilang ipin down, gusto nilang ipakita na sa Duterte administration ang sama, ang nagsimula yung anomalya sa flood control. Yun ang kanilang script, but they failed miserably. Tawag ni Teo Moreno yan, biyahing Davao. Kinokonek nila Davao ang problema. Ay, hindi ninyo yan matutumbang mga Duterte. So, blessing in disguise, si Curly Discaya. Dati, galit ako sa mag-asawang Discaya. Ngayon, medyo naiintindihan ko na yung pinagdadaanan nila. Na, pinatunayan nila, lalo na si Curly Discaya, na matino ang mga flood control projects panahon ng Duterte administration dahil nagkakaroon ng patas, malinis na bidding, nananalo sila at tinatanggihan nila ang mga opisyales sa gobyerno na humingi ng kickback kasi nanalo sila sa bidding sa malinis na paraan. So walang kickbacks. Ngayong administrasyong ito nagsimula ang garapalang kickbacks kaya nagkakaroon ng problema. Kaya aabangan natin sa mga susunod na araw, linggo, ano kayang mangyayari sa Pilipinas. It's my prayer. Dahil tayong mga Pinoy mapagpasensyoso, peace-loving, iwas ng gulo. Sana walang mangyaring Nepal or Indonesian style sa atin. Sapat na yung pambabas sa social media. Okay na yun. Mag-ingay lang tayo sa social media. Hindi na kaya, to me, maghintay na lang tayo hanggang 2028. Nakapag-taste na tayo ng 3 years. Why not for another 3 years? Pag upo ni Bibi Sara, yun na ang pag-asa. Kaya nga, God save the Philippines. Sabi ng ating minamahal na Bibi Sara. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para itong tribong ito nakawawa, tumutulo na ang bubong, roofing ng kanilang mga tahanan ay makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tango na gyud ni Kuya ang iyang atop nga trapalang. Tagaan na siya og yero. Kaya pa ako siya sa ito. Teka guys. Salamat sa Ginoo nga nagtabang sa amoa o sa naghatag sa sin. Kung para ang among atop, di kit siya magbugay. Dili naman siya madaot. Oo. Napila na day kabulan ang inyong atop nga trapalang. Bugay na. Bulan. Duha ka bulan lang. So karon nakaatop na mog bag-o. Oh, kayo mong pasalamat nga
nakatop namin yung kuan sin. So, salamat kayo. Salamat kaayo Oo. sa nagatag ani. Oo, thank you.